Honorable Beloved City Mayor Sebastian Duterte. Ito sa inyong tanan. Mga magandang araw din sa mga naka-live, mga taga-Sub-Saharan Mindanao. Diba mo, bago ko sa gulo na nakutagaw ug Bisaya aron gatong mga makadungog makasabot po itong mga uban natong naminaw diha nas gawas. Unang-una sa tanan magpasalamat ko sa inyong ginapakita ang suporta sa akong amahan. Naglagot lang ko sa inyo ha kay kada makita nako ang naong sa akong amahan bit-bit ninyo kahilakon ko. Mugara pod mo. Usab ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa tibuok kalibutan na nagapakita og suporta kay PRRD. Kabaw mo tinuod lang sukad nga giaresto ako amahan illegally. Wag gyud ko kasabot sa akong gibati. It has been a roller coaster of emotions for me tinuod lang. But every time makita na ko suporta ninyo, makusgan yung ko. Salamat kayo. Siguro, gamiton ko ni nga nahimo kong Vice Mayor ninyo, Mayor, morning sa termino nako karon, morning last na nako nga araw ng Davao sa termino nako karon. Wa ko makibaw unsa bagay kinaog kaugmaan o yung future ng sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya it seems to me the stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Kita mga taga Davao, ingon ani na siya. Labin nanto mga dugdugay dire o niya kanang nituo sa plataporma o politika sa ako amahan. Nga ilang gikuha kaning administrasyon ni Marcos o si Bongbong Marcos mismo binigay niya
sa ICC. Murag wala lang, ing ato na lang, nga murag walay nahimo ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan. Kibaw mo, di ko matingala gyud, tinuod lang. Di ko matingala. Nganong ingon ani karon? Kay because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians di nila gusto nga kausaban aning nasura ni. Una, along aning with Marcos o kani mga uban ring mga bagagnaw na mga politiko. Di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Gusto ko lang niingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Kalimot uroy ang putang ina. Nakita'y nagtabang sa iya makalingkod sa diha karon siyang ginalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Di ko ta matingala. Kay kung ang sabo para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa toa, mudaot o mga pamilya, mga komunidad, o mga inosenteng kinabuhi. Di ko matingala nga nung ingana na sila. Sige lang. Ibaw mo, si Rudy Duterte, nga nung naaresto siya, naa sa diya karon sa ICC, kay ning barog siya sa iya mga tinuohan sa politika, nga tanaw niya, mo'y makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Okay ba mo, dili gini panahon nga magluya-luya ta. Dili ni panahon para magluya-luya ta. Dili nato sayangon ang sakripisyo nga gipakita ni Rudy Duterte. Di gyud ni mahuman karon ug di na gyud ni mahuman. Sige lang. Basta kita labi nitong mga contemporaries na ko, some older and a little bit older than me, a little bit younger than me, kita gipatako ta ng mga dabawenyo. Dabawenyo, mapursigihon. Ang dabawenyo, isog. Ang dabawenyo gusto kaayuhan. Ang dabawenyo gusto ka matuoran. Ang dabawenyo garboso. Hello mga viewers. Mabuhay mong tanan. Basta ako, sige lang,
Paminaw na ko, gidaog-daog yung tagtaman yun karon, gitamak-tamakan yun ta. Kaya huwag wala lagi mo, wala na yun ko po dire, wala na. Di kung dili tungod sa inyo ha, mo nang pasalamat na lang yun ko. Ako, usar ako katao, anak ko sa ko amahan, pero dili ko gaingon ani mga istorya ni, wa ko gaingon ani. Kay tungod anak ko, dabawin nyo, kung dili kay tungod, Pilipino ko nga nitoo og usa ka presidente nga nangandoy nga makahimo sa nasod na kagustuhan o ganang makapahayag sa kaugmaon sa tanang Pilipino. Dili ni tungod kay atuwa, dili ni. It's about us, the Filipino people. Unya, how a government treats his own. Iyang gipapreso. Dili na lang ko mo mention kay personal, pero ingno na lang po nako, dari usbo nako. Last year, January, giingnan taga Marcos, wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ina ka. Ayaw, paginguna na. Ayaw hukayon. Dili taana. Way labot ang patay ang istoryaan eh. Way labot ang patay. Naana na diha. Pasagdi na ninyo. Noon, wala man si akong amahan dire, inyong tatay Digong, wala man dire sa Pilipinas. Pero kay baw ko, nagpabilin iyahang inspirasyon o ang iyahang spirit within every Filipino nga na-touch niya sa iyahang termino. Basta ako, ang tambag lang ako ninyo, mga Dabawenyo, kamo mga ubang Pilipino na nakikinig ngayon, do not ever allow your government to treat you how they treated my father. Usab, kabalo ko, busy mo ng mga tao, dagan mo laing buhaton, pero makita na ko, in behalf of our family, akong igsoon, duha ka igsoon, ako mga igsoon, tulo na ako ka igsoon, umama, tanan may mga Duterte, na nagsakit karon tungod sa naitabo sa among amahan. Salamat kaayo, gyud sa inyo suporta. Salamat kayo sa inyo ginapakita. Wala na ko'y maingon sa inyo kung hanto diri na lang gyud men, to diri na lang men, pero sobra-sobra na kayo gipangita. Yung gipakita sa mua. Salamat kayo. Pero samtang niya pata diri, di gyud ta maundang o di gyud ta mapili, basta nagkahiusa lang ta mga Dabawenyo. Mabuhay ang Davao City! Unahin natin yung pinakamahirap nating mga kababayan. Pagdasal po natin, manghinahon po kayo, mga kababayan ko. Alam niyo bakit? Maaring gamitin natin, ipahiwatig lang natin ang ating nararamdaman. Pakita nato na isa taka Dabawenyo. Luoy lang ko sa iya hakaron kay, alam niyo, Tatay Digong, sanay yan namin nurse. Ngayon, yung nurse niya, nakauwi na kahapon. Totoo yung kinwento ko sa inyo kahapon. Kaya, narinig niyo yung speech niya, di ba? Nung tinanong siya, medyo nag-slur siya. Meron siyang gamot, 27 yung gamot niya na iniinom araw-araw. Na ngayon, hindi na binigay sa kanya. Yung nurse niya, pinauwi, walang nag-aalaga sa kanya. Kaya nakikiusap po ko sa inyo, mga kababayan ko, dasal po. Magdasal tayo,
Pagdasal natin ang kanyang health, kalusugan. Pagdasal natin ang kanyang kalayaan po. Kung kaya nyo siyang dalahin sa ibang bansa, alam kong kaya nyo rin siyang ibalik dito. Nangungulila po ang Pilipino. Kibalo ko, lisod kayo ni, muratag na wadan o gamahan. Kasabot ko kay Mayor Baste, lisod mawadan o gamahan. Kaya nga nag-istorya mi ni Kitty itong isa kaadlaw. Inaanak na ako na si Kitty, ingon niya. Pero isog yun ng Duterte. Dugong isog yun eh. Kitty is Mayor Baste. Kita yun ni mo sa ilahang pinaglalaban nila. Si Kitty, nastorya na ako to isa kaadlaw. Kabalo ba kayo sa iyang gitubag sa ako? Yun niya, Ninong Bong. Wala na akong tatay. Ikaw muna ang tatay ko ngayon. Pero wag kang umiyak, sabi niya. Ngayon ang panahon na magkaisa tayo, straightforward tayo. At be strong tayo. Sana. Kaya kagabi pa ako nakikiusap sa mga politiko. Sa mga politikong minahal kayo ni Tatay Digong, pinansin kayo ni Tatay Digong. Sana naman po, huwag niyong kalimutan si Tatay Digong. Sana naman po. Yun lang po pakiusap ko sa inyo. Kung kaya niyo siyang dalahin sa ibang bansa, ibalik niya siya dito. Mga Dabawenyo, mga taga Mindanao, ang angyo lang ko sa inyo. Dili ta mo undang hanto, dili siya makauli diri. Dili nato undangan. Daghang salamat kayo sa inyong suporta o pagsalig kay Tatay Digong. Gibuhat lang niya ang iyang trabaho para sa Pilipino. Di ba? Katong first few years sa iyang presidente. Unsa may sulti mo ato kong 7-Eleven sa una. Musulti gud sila. Sir, salamat kayo kay makalakaw na among anak nga dili masakitan. Walay mo bastos. Gibuhat na ni Tatay Digong para sa atong mga anak. Ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Ito ba ang dapat iganti sa kanya? 80 years old na si Tatay Digong. Tinuod lang. Sinabi ko nga kagabi sa Liwasang Bonifacio, hindi kayo tatakbuhan ni Tatay Digong. Nahirapan na nga siya maglakad. Nakasungkod na nga. Naawa lang talaga ako. Sobrang awang-awa lang ako kay Tatay Digong. Anong gusto niyong gawin sa kanya doon? Paano yung mga totoo yung sinabi ko, wala siyang tsinelas nung nakausap siya ni Atty. Mijaldea. Hinahanap niya yung kumot niya dahil hindi binigay sa kanya yung paborito niyang kumot. Yung gamot niya, hindi pa rin binibigay hanggang ngayon. Bumaba siya ng eroplano, hindi pinababa yung nurse niya. Sinakay siya sa stretcher, tinago, dinala sa ospital, bago dinala sa detention cell. Alam mo, hindi po ganun dapat ang trato sa isang presidenteng naglingkod, nagmahal sa Pilipino. Mga Muslim, di ba, kayo mismo, pag meron tayong mga kapatid doon na nakulong, ginagawa natin ng paraan. Ginagawa ni Tatay Digong ng paraan. Sa Saudi, sa Kuwait, sa Bahrain, pinapauwi niya rito, ginagawa niya ng paraan, sinusulatan niya. Binabayaran namin ng blood money para mapauwi rito. Bakit ganun ngayon? Presidente natin na minahal tayo, isusuko sa ibang bansa. Mga kababayan ko, huwag tayong tumigil. Pakiusap ko po
Sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas, hindi lang sa Mindanao, mga taga-Visayas. Alam ko, mahal na mahal niyo po si Tatay Digong. Sa Luzon, marami nagmamahal kay Tatay Digong. Please lang, huwag kayong tumigil. Huwag tayong tumigil hanggang hindi siya nakalaya. Walang kasalanan si Tatay Digong. Ginawa lang niya ang trabaho niya. Ginawa niya. Mahal na mahal tayo ni Tatay Digong. Alam ko yun eh. Alam niyo, nakapagtrabaho po ako sa kanya ng 24 years. 1998, kasama na po hanggang 2022. Wala siyang ibang ginawa kundi magserbisyo lang po sa bayan at mabigyan po ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Kaya wag ho tayong tumigil. Please lang. Pagdasal natin si Tatay Digong, pagdasal natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan. Alam niyo ang kinakatakot ko? I'll be honest with you. Yung health niya. Yung kanyang kalusugan. Paano na lang kung hindi nabigay sa kanyang medisina? Paano na lang kung may mangyari sa kanya? Anong sasagutin niya? Sinong mananagot? Tandaan niyo to, sasabihin ko. September 23 pa ang next hearing. Isang linggo wala siyang medisina. Mahirapan si Tatay Digong. Mahirapan si Tatay Digong. Pagdasal natin si Tatay Digong. Bring him home. Bring him home! 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 Nakikiusap ako sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa mga OFWs. Please lang, huwag kayong tumigil. Puntahan nyo lahat ng embahada. Katukin nyo. Ipahiwatig natin peacefully ang ating salobin. Huwag ho tayong tumigil hanggat hindi nila pinapauwi. Kung kaya nyong ipadala si Tatay Digong sa Netherlands, kaya nyo siyang pauwiin dito. Maraming salamat po. Ayaw kong banggitin ang happy araw ng Davao, bagamat araw ng Davao ngayon. Dahil alam kong nangungulila tayong lahat. Nalulungkot tayong lahat. Salamat po sa inyo. Sa lahat na nagmamahal kay Tatay Digong, salamat. Alam niyo, ito yung paborito niyang kanta noon. Maalala niyo? Ito yung paborito niya. Since 1998 po. Ito na yung naging paborito niya. Alam niyo, kung naririnig lang tayo ni Tatay Digong ngayong araw na ito, masaya yon. He is in high spirits, so nagkausap sila ni Attorney Medialdea. Natutuwa siya na ang dami pala nagmamahal sa kanya. Totoo naman po. Totoo naman po. Marami nagmamahal. Kaya nainggit sila kay Tatay Digong kasi marami nagmamahal sa kanya. Huwag ko kayo mawala ng pag-asa. Dasal tayo. Tuloy natin. Naawa lang talaga ako. Tanda na eh. Alam mo, mag-80 years old na po siya sa March 28. Nakakaawa lang po. Mahal na mahal tayo ni Tatay Digong. Parating natin sa buong mundo. Duterte, bring him home. Duterte! 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 Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Salamat po.